Okay mga kaibigan, magandang hapon ulit sa inyong lahat. Once again, today is Monday at samahan nyo na naman po ako sa another edition ng ating programang Talk to Me dito pa rin po sa Euro TV. Ayan. This time mga kaibigan, dahil February, ang pag-uusapan natin ay all about love. Ay nako, but this time hindi ko alam kung matutuwa kayo or iiyak kayo sa pag-uusapan natin dahil meron tayong special na panauhin today dahil makakasama natin ang isa sa mga iniyakan natin na naging panauhin ng Showtime. Ayan, I'm sure may idea na kayo dahil kahapon pinost natin ang poster ng show natin today. This time, mga kaibigan, mga kasama natin, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil, naku, kailangan, excited na talaga akong makausap siya dahil meron pang mga ilang katanungan na gusto kong tanungin sa kanya dahil iniyakan ko ang kanyang episode sa Showtime. Nako, eto kaya ang moment na to, iiyak ba siya or meron na ba siyang, nakarecover na ba siya o ano ba ang magandang nangyari sa kanya after mag-guest sa Showtime? Ladies and gentlemen, kasama natin ngayon si Lester Jan. Hi, Lester. Hello po, magandang hapon po sa lahat. Ang gwapo. Salamat po. O may kasama tayo dito may kasama kami dito na nagpa-picture sa'yo kasi napanood din daw niya ang segment na especially for you. Opo nga po, unexpected po. Pero nakakataba po siya usually ng puso kasi marami pong nakaka-recognize sa akin. Ang daming umiyak sa'yo, ang daming nakarelate sa'yo. Kahit ang mga host mismo ng Showtime ay talagang inakap ka nila, parang kinonfort ka nila. Opo. Sobrang pain that time. Sobra po kasi ano po yung feeling po na parang ngayon lang kayo ulit nagkita. Ganun po. Parang sobrang sakit kasi nag-throwback lahat ng past na. Ilang month or ilang year kayo na hindi nagkita bago sa Showtime? 2 Or, years po 2 years. o alam mo ba na siya ang makakaharap mo that time? Aware ka ba na siya ang makakaharap mo dun sa especially for you? Or sinabi ng na searchy ka lang or something? Alam ko po na siya po yung Kasi ako po yung pumilit sa kanya na sumali doon para magkaroon kami ng closure. Closure. Makita ko po siya ulit. Pero Pero- sa'yo, hindi ka pa nakaka-move on. Paano ka magko-closure kung alam mong parang sa'yo pa rin, nag-hold back ka pa rin. Parang meron ka pang unfinished business sa kanya na hindi natapos. Ano yun? Yun nga po, parang para sumali kami sa Showtime. Pinilit ko po siya na magkita kami. Pero ayaw niya po talaga. Sobrang tagal ko po inintay para makita siya ulit. Tapos, nung pumayag siya, sabi niya po sa akin na, o sige, ganito, yung side ko yung ikikwento ko. Para pabor. So yung side niya lang ang napag-usapan. How about your side? Pwede ba namin malaman yung kwento mo kung bakit kayo nagkahiwalay? Kasi ang pinag-usapan din sa Showtime, especially for you, ay ang kwento ng girl. So, I'm sure, naman kami siguro, entitled naman kaming marinig yung yung side mo kasi doon kulang ang oras. Dito mahabang oras kahit maghapon tayo Opo, magkwentuhan. Okay lang, 'di ba? So, ano talaga ang totoong kwento nung pangyayari ng breakup nyo si Shai ba yung pangalan ng girl? Irish po. Iris, ayan. So, ilang taong kayo ni Iris na magjowa? 1 year and 5 months po kami. 1 year. And 5 So, months. ano ang tunay na dahilan? Bakit kayo nagkahiwalay? Ikaw ba talaga? Kasi inamin mo na parang ikaw yung may dahilan, ikaw yung may pagkakamali, ikaw yung may dahilan, ikaw yung lahat. Para kasi sa relasyon, hindi lang naman isa, hindi lang naman lalaki ang minsan ang nagkakamali, minsan dalawa kayo, minsan papalit-palit kayo. Ano ba talaga ang naging dahilan ng breakup nyo? Aminado naman po ako dun sa mali ko na naging babayero po ako dati. Pero dumating din po kasi sa time na sobrang nagsisi talaga ako. Na aminado po ako na mali ako na sa part na nakikipag-usap ako sa ex ko, na nakikipag-usap ako sa ibang babae. Pero it doesn't mean po na parang intention ko po talaga na lokohin siya. Kumbaga para kasing may time po kasi sa amin na nawawala na po talaga siya ng gana sa akin na alam niyo po, makipagkita. Hindi Parang kasi, pinipilit ko po lagi Hindi yung ko sarili kinakapihan yung Lester, yung girl ha. Apo. Minsan kasi ang girl,
kapag may nahuli silang hindi maganda sa lalaki, sila na mismo yung nag-iisip, nagdidesisyon, nagbibigay ng conclusion sa kanilang kapartner. Baka nahuli ka niya. Opo, nahuli niya po ako. Inamin ko po yun. Hindi ko po dinideny yun. Pero bago po kasi mangyari yung mga senaryo na yun, may time na rin po talaga na kahit hindi totoo nung una, pinipilit niya po sa akin. Nahuli ka sa naakto na may kasama or Wala po, hindi po sa akto. Sa chat lang po sa talaga. chat? Oo. Ilang beses ka nahuli niya? Marami din po eh. Pero bago po kasi mangyari yon, yung mga nakikita niya ako, nung una po talaga parang hindi totoo. Kasi nga parang naghihinala lang siya, ganon, hanggang sa dumating sa time na parang yung isip niya na parang, okay, ginagawa niya to, sige. Parang lagi ko siyang uhuliin na ano, hanggang sa nawawalan na po kami ng time sa isa't isa. Kasi naging busy nga po siya. Palagay mo minahal ka niya? Opo naman kasi binigay niya po sa akin lahat ng best niya. Tsaka sobrang thank you po ako sa kanya kasi kung di dahil sa kanya, hindi ako magiging business-minded tsaka mamumulat sa realidad. Nung time na nahuli ka niya, anong sinabi mo sa kanya that time na, anong explanation ng sinabi mo para mapaniwala mo na hindi mo siya niloloko that time? Piniliwanag ko lang po sa kanya yung nararamdaman ko. Sabi ko sa kanya na, actually mali po talaga to, hindi ko po to tinotolerate as tama. Ano po, sa akin kasi, yung time na sabi ko na, sobrang busy mo na, hindi mo na ako nakakausap, yan, wala ka ng time din sa akin. Parang naging pampalipas oras ko po na makipag-usap sa iba. Ganun po. Pero mali po yun. Mali po talaga yun. So instead na kausapin mo siya, yung iba ang kinakausap mo. Opo. So yun ang naging dahilan talaga. Major problem nyo yung kulang ang communication nyo. Opo. Kasi sabi mo dun sa ano, parang pag nagde-text ka sa kanya, sinisin na lang niya, parang wala na, parang ayaw niya na. So Opo. kaya ka nag-let go. Opo. Pero ano pang effort ang ginawa mo after hindi binabasa or parang nananabag? Baka hindi ka nag-effort na puntahan siya, suyuin siya, or... Pinupuntahan ko po siya. Lagi ko po siya. Alam niya po yan. Lagi kitang dinadala ng kwek-kwek. Favorite mo kasi yun. So, minsan pumupunta ako sa kanila na alam ko kasi yung oras ng uwi niya sa bahay nila. So, pupunta ako mga around 5 p.m. Yan. Magdadala ako sa kanya ng kwek-kwek. Minsan, maabutan ko, wala siya doon. Siyempre, sayang yung kinain ko. Iiwan ko doon hanggang sa magchat-chat siya sa akin na, ay, may dinala ka pala sa akin. Buti nagdala ka. Ilang beses mo ginawa yung binadalan mo Marami siya? po kasi minsan po, kapag nagtatato talaga ako, binibigyan ko po talaga siya doon na pang ganito, ganyan. Hindi po lagi na siya lang yung nagbibigay sa akin. Doon kasi sa showtime po, kaya lang po ako pumayag na makipag-deal din sa kanya Okay. para makita ko po talaga siya. Okay. So hoping ka pa, at closure ang kailangan mo. Opo, kasi nga Hoping po, ka pa na magkabalikan kayo. opo, ayun po yung alam ko. Tsaka hindi ko po kasi alam na nung sasalang kami sa showtime, may pipiliin po pala. Hindi po kasi ako nanonood ng TV. So ang akala mo noon, pagbabatiin kayo, Opo, pagbabalikan, ganun po. parang parang hoping pa, yung Opo. umaasa ka pa na magkakabalikan kayo. Mahal mo pa ba siya? Sa ngayon po yung nararamdaman ko po. Mm. Nanunumbalik lang po yung mga memories namin. Pero syempre, hindi ko naman po pwede ipilit yung sarili ko sa kanya kung talagang ayaw niya na sa akin. Syempre, as a tao, bilang isang personalidad, mahirap ipilit yung isang bagay na hindi natin, alam mo yun, yung parang hindi natin pwede ipilit yung isang bagay na hindi talaga pwede kasi masasaktan din tayo. Tao lang din po ako, napapagod din ako. Pero sana kung nanonood ka ngayon, Irish. Nanonood daw si Iris ngayon. Ayan. Sabi nung staff natin. Ito, pakinggan mo mahal kita. Kinikilabutan ako. Diba? Minahal kita. Oo, nagkaroon ako ng pagkakamali sa'yo. May mga pagkukulang ako sa'yo nung time na tayo pa. Pero, tao lang din ako. Hindi ako perfecto. Nakagawa din ako ng mga maling desisyon sa buhay. Pero, sobra kitang minahal. Pero ngayon, I will set you free na kung masaya ka na kay Ace. Support ako sa inyo, then, sana wag kanyang sasaktan kasi sabi ko kahit ayaw mo na sa akin, kaya kitang bawiin hanggat kaya ko pa. Diba? Pero sa ngayon kasi po, nagpo-focus po talaga ako sa karir ko kasi marami pong tao na gustong lumapit sa akin para tulungan ako. May mga part din po na, alam niyo po, yung mga tao na, marami po kasi talagang kumontak sa akin after ng showtime na gusto akong tulungan, ganito ganyan. Isang tao lang po talaga yung inoohan ko.
At nagpapasalamat ako sa kanya dahil nung time na tinawagan ko siya, si Sir Juban de la Cruz, pumayag siya na ipag-guest kasi dito sa show na to. And I'm so happy na nung isang text ko lang, sinabi ko sa kanya, Sir Juban, baka naman kasi may mga gusto pa akong itanong sa'yo. Kasi kulang ang oras niyo dun sa show ng Showtime. Ikaw ba, during that time, nagkaroon ka nung habang nag-ano ka, kasi ang babae kasi, hindi yan bibitaw sa isang relasyon hanggat may nakikita pa siyang pag-asa. Opo. Nagkaroon ka ba ng relasyon noon habang kayo pa ni Irish? Wala po. Puro ano lang po talaga, through chat, yan. Basta about sa Facebook lang po, nakikipag-usap lang ako. Talagang pampalipas oras lang po. Ito kasi alam ko nanonood si Iris. Ano ba talaga ang kinaayawan sa'yo ni Iris that time? Kasi ang babae talaga hindi yan bibitaw sa isang relasyon kapag kaya pa eh. Pag kaya pa, napakarami bang pagkakamaling nagawa mo that time sa kanya? Siguro po, isa na rin po yung mga pagkakamali ko na yan. Tapos, nadagdag lang din po yung pagod. Tapos, madalas na rin po kasi kami nag-aaway. Yun nga din po yung sa mother ko. No? Usually, hindi naman po talaga ayaw sa kanya ni mama. Talagang sinusubok lang din po siya. Kasi si mama po kasi, galing po siya sa broken family. So, ang gusto mangyari ni mama, kilalanin po si Irish. So, ngayon, si Irish po kasi, yung tipo ng tao na mabait, mapagmahal. Pero kada makikita po kasi kami ni mama, parang laging wrong timing. Parang laging nakikita niya kami na nag-aaway, umiiyak ako, na nagsusorry ako. So parang lumalabas po kay mama na, kawawa yung anak ko. Ganyan. So nakikita ni mama mo na umiiyak ka that time? Opo. Kasi nga po, parang alam mo si Irish po kasi parang siya yung bagay na mahirap bitawan. Pero Dahil? sobrang laki po kasi na natulong niya sa akin talaga, lalo na po sa matured po talaga. Pero inaamin ko po na nagkamali ako. Hindi, sa mga nanonood po, yung nangyari sa akin, nung after namin ni Iris, sana maging aral po yun sa inyo. Pero ang laking tulong nun sa mga manonood yung nangyari sa inyo kasi yung iba kasi, lalo mga Gen Z ngayon, ang dali-daling bumitaw sa relasyon. Pero sa'yo parang nagpapakita lang na ang isang Gen Z na katulad mo hindi katulad ng ibang mga Gen Z na mabilis magpalit, mabilis magkaroon ng another girl. Ikaw talaga parang kumapit ka pa Opo. sa panahong gusto mong makita ulit siya. Anong last na sinabi mo kay Iris nung magkita kayo, before kayo magkita sa Showtime? Sabi ko sa kanya, uy, kamusta ka na? Sana maging okay tayo after nito. Tapos, wala lang po, deadman lang po siya. Parang hindi niya po ako pinapansin, gano'n. Pero ako po, nagpapapansin po talaga ako sa kanya. Talagang napipil ko talaga na ayaw niya na po talaga sa akin. Na parang, okay, sige. Pagtas nito, wala na, gano'n. Parang sa loob-loob ko, parang ang sakit. Kasi nga po, bago kami maghiwalay, hindi po kami nakapag-usap. Kasi may kwento po yun bago kami totally naghiwalay po talaga. Kaya nung magkita kami sa Showtime, parang sabik na sabik po akong makausap siya at humingi ng tawad ulit sa personal. Napatawad ka na ni Iris? Sabi naman po niya, opo Kasi after ng show po ng Showtime na Especially For You, hindi po talaga kami nakapag-usap. Kasi magkaiba po kami ng dressing room. Oo, ng studio. Opo. Until now, hindi kayo nakapag-usap after ng Inantay ko Showtime? po siya usually. Inantay ko po siya. Nagkatay ako ng mga 1 oras. Hindi ko po siya nakita. Tapos tinanong ko dun sa mga parang sa loob, yung parang mga bouncer. Yung mga staff. Oo. Si Irish po ba nakalabas na? Oo, nandun. Pumasok siya sa isang dressing room. Tapos si Ace, nasa kabila din. Sabay na kasi yun sila. Kasi yun ang setup nung show na after guesting, diretso na sa parang meet up or something or parang parang dinner date like that. Tapos, sabi di ba nagantay po ako? Pumasok po ako sa dressing room ko, tapos may pumasok po na isang doktor doon na kino-comfort po ako. Kasi hindi po talaga tumitigil yung iyak ko. Kasi nga po, inano ka. gusto ko po talaga siya makausap. Kaso, So wala pa, until now, wala pa kayong closure? wala pa po. Talagang hirap po talaga ako na makipagkita rin sa kanya. Kasi nga po, nagde-date sila ni Ace. They're getting to know each other. Ayoko naman po na ako yung maging dahilan bakit masaktan siya ulit. Okay. Ayoko pong makasira sa kasiyahan niya. Kaya
kung ano po yung ginagawa niya ngayon, masaya po ako doon. Pero kung andito ngayon si Iris sa harapan mo, ano yung una mong sasabihin sa kanya at bakit? Yun lang din po, yung sorry. Ito sorry sa mga nagawa ko sa'yo, sorry sa mga pagkukulang ko. Usually, lagi naman tong sinasabi ng mga tao pag nakagawa sila ng pagkakamali. Pero sa akin kasi, sa akin lang ako yung mali. Pero sobrang hirap kasi sa isang taong katulad mo na napakabait, mapagmahal, ang hirap mong pakawalan. Pero Ang hirap bitawan. ang hirap po bitawan. Pero wala po akong magagawa. Kung ayan yung magiging desisyon mo, kung diyan ka mas mag-grow para makalimutan mo ko, mapatawad mo ako, gagawin ko lahat yon para sa'yo. Pero if ever, Lester, na hindi naman sana mangyari yung itong example lang to, ano lang to, kung sakaling one day at mismo si Iris ang magsabi sa'yo na, Lester, magbalikan na tayo. At meron ka ng iba. Meron ka ng Meron girl. na po akong ibang girl. Oo. Anong gagawin mo? Siguro po hahayaan ko na lang po siya na gawin yung gusto niya. Ibig sabihin, kasi kung just in case na dumating yung point na kasi baka ma-realize niya someday na mahal ka pala niya. Tapos, kung kailan niya na-realize na mahal ka niya, saka naman may karelasyon ka na. Anong gagawin mo? Or Hindi ko na ho siya hahayaan bumalik ulit sa akin. Kasi ako po yung tipo ng tao na kapag natuto na sa isang pagkakamali, hindi ko na po pwedeng ulitin. Para kasing pag ginawa ko yun, sa girl na magiging girlfriend ko in the future, parang ginawa ko lang po ulit yung ginawa ko kay Irish dati. nakikipag-date ka na ngayon? Or Hindi po. Puro kausap lang. Marami pong nag-chat sa akin usually. Dinededma ko lang po talaga lahat. Ang nakakausap ko lang po yan, mga followers ko. Yan. Shoutout sa Lester Natics. Sila po gumawa ng fan page ko. Fan Gumawa page, din po sila ng GC. So, nakakataba po ng puso kasi kahit na mali ako, marami pa rin po nakasuporta sumusuport. sa At saka, aminado ka sa pagkakamali mo. Opo. Ang mga Pinoy naman, tayong mga Pinoy, pag inamin lang natin ang pagkakamali natin, madali tayong mapatawad eh. Ang mahirap kasi, mali ka na nga, tapos Dinedeny nagmamalaki ka pa. Yun ang mahirap sa tao. Na kapag, dapat alam mo yung pagkakamali mo kasi kung saan ka nagkamali, doon ka magbago. Opo. Oo. Ayun po kasi yung tinuro sa akin ng nanay ko na hindi masamang magmukha kang tanga basta nagpapakatotoo ka. Okay. Kasi yung magulang ko po, sa totoo lang, napakabuti pong magulang yan. Lalo na po yung nanay ko. Kaya lahat po talaga ng pwede kong gawin, makatulong sa kanila, gagawin ko po talaga. Kasi sa sobrang hirap po ng buhay namin. Alam po ni Irish yan na isang kahit santo nga po kami. Kaya po siya tumutulong sa akin. Yung pagbigay niya po sa akin ng gulong dun sa motor, usually malaking tulong po yun kasi nga, Gulong ng motor, opo, kasi yung motor, exterior. opo, yung ginagamit po namin na motor na yon, pinandi-deliver ko po ng produkto niya. Kaninong motor yon? Yun po, ano lang po yun parang pahiram lang din po sa akin na Pahiram. parang hindi na pinapabalik kasi nga ginagamit ko. Tsaka kaibigan ko po yung may-ari. Wala po talaga akong motor. So hindi yung kay Iris galing yung motor? Hindi po. Pati yung cellphone po na sinasabi niya na tumawag siya, tapos kumausap yung girl na ex ko. Hindi rin po sa akin yung cellphone yun. Kay mama po. Wala po talaga akong cellphone. Ex mo na tumawag? Bakit? Yung ex ko po kasi yung sumagot sa call. Tumawag po si Irish. Yung phone na po kasi yon, marami po talagang humahawak nun. Hindi lang po ako. Si mama, minsan yung kapatid Okay. ko. Public phone yun. Apo. Oo. Kasi hiraman po kami. Alam po ni Irish yan na wala akong sariling cellphone kasi nga mahirap lang kami. Pero hindi ko kinakahiya yung buhay namin kasi masaya kami. Kung anong meron kami, masaya kami doon. Yung pakiramdam mo ngayon, masaya ka na may ka-date na si Iris or hoping ka pa na hindi magkaroon si Iris ng boyfriend? Paano ba? Masaya ka na ba sa kanya? Ni-let go mo na ba siya? Or hoping ka na sana kami pa rin eh? Ako po. Masaya na po ako sa kanya. So wala na talaga. Mahal ko po siya. Mahal ko pa rin po siya. Hanggang Pero, ngayon, kailangan ko po siyang palayain. para sa kanya siya. palayain. Kasi kung mananatili po siya sa akin, masasaktan at masasaktan po siya. Kasi magto-throwback po yung Nangyari. mga nangyari. Lagi lang po kami mag-aaway hanggang sa maging toxic na lang po palagi. Oo. So, syempre, concerned din po ako sa nararamdaman niya. Diba? Lalo na ngayon na First love mo si Iris. bago po siya, may mga naging girlfriend po ako, pero siya lang po talaga yung tumatak sa puso ko.
Siya lang din po yung babae na inihakan ko. Sa sobrang dami po na naging girlfriend. Nanonood siya ngayon. Kailangan tuldukan na natin yung baka mamaya kasi paglabas mo dito sa studio mag-usap kayo ulit at at least bago pa kayo mag-usap, alam niya na ang gagawin niya. So, bigyan na natin ng closure yung sa inyong dalawa kasi kailangan may mga may mga fans pa kayo na hoping pa na kayong magkabalikan at Opo. wala si Ace exit si Ace sa frame. Bigyan na natin ng closure yung relasyon kasi ikaw na rin na nagsasabi na papalayain mo na siya. Opo. Hayaan mo na siyang mapunta sa ibang mga kamay at ikaw din ay magmumubo na rin para nang sa gayon hindi na maging toxic yung relasyon nyo. Ang tanong ko ngayon, kung papalayaan mo siya, may chance ba na maging magkaibigan kayong dalawa ni Iris? Kasi karamihan, alam ko kahit sa akin, lahat ng mga naging ex ko ay naka-block at hindi ko naging kaibigan sila kahit isa sa kanila. Ikaw ba may chance na maging magkaibigan kayo ni Iris? Sa akin po, parang medyo masakit po kasi nun sa part na parang magiging kaibigan mo lang yung taong minahal mo. Pero, parang kailangan mong gawin yon para sa kanya. Para sumaya siya. Parang, I-let go mo i-let siya. go ko na lang po siya. Kahit masakit. Opo. That's good. Kasi kung iipunin mo pa sa dibdib mo, parang mabibiyak ang dibdib mo kapag inipon mo ang lahat ng sakit. Dahil nararamdaman kita, Lester, sa nararamdaman mo dahil galing ako sa ganyang relasyon na parang palagi akong umaasa, araw-araw umaasa ako hanggang sa wala naman pala akong dapat asahan. Okay. Last word mo kay Iris kasi magta-topic tayo ng ibang topic. Yun Hi Irish, sana maging masaya ka sa bagong journey mo, nakasama mo si Ace. Mag-iingat ka palagi. Then, yung mga plano natin dati na nung tayo pa. Sana matupad yung dalawa. Sobrang mahal kita, tanda mo yan. Kahit anong mangyari. Sobrang sakit sa akin, pero lahat kitang i-let go para sa kanya, para maging masaya ka. Alam ng manager ko na gabi-gabi, inikwento ko sa kanya, umiyak ako. Kasi sobra po ako nagsisisi talaga. Sobrang sakit po talaga kasi hindi ko tanggap eh. Parang, hindi ko alam na ganun yung mangyayari. Napipili pala siya, ganun. So, kailangan kitang i-let go para mas maging okay din ako, para mas mag-grow ako, makapag-focus ako sa career ko. Sa akin lang, sana kilalanin mong maigi yung napili mo. Kasi bilang lalaki, ayoko na ulit na makita ka pang nasasaktan. Lalo na pag sa kanya. Kasi hindi ko matatanggap sa sarili ko kapag sinaktan kanya kasi pinabayaan kita sa kanya. Sa akin lang, sana makuha mo lahat ng gusto mo sa buhay, matupad mo lahat ng pangarap mo sa buhay na kasama siya. Yun lang po. Sabi ni Iris, sumagot sa chat, akala ko ba okay na tayo? Nagtatanong siya, akala ko ba okay na tayo daw? Okay na po sa akin. Talagang sobrang sakit lang po sa akin. Kasi parang po di pa Bumabalik talaga. Kahit anong gawin mo, kahit anong takip, kahit anong yung paninindigan mo nawawala kapag siya na yung mahal mo, siya na pag-uusapan mo, siya yung taong minahal mo na pabalik-balik pa ulit-ulit. Naiintindihan kita dyan, Lester, sa nararamdaman mo and I'm so happy na i-share mo dito sa show ko yung nararamdaman mo na sana makaluwag din at makapag ka na rin sa ibang bagay, makapag-focus ka na rin. Lalo ngayon, meron ka ng career, mag-artista ka na. Opo, may inaayos na po kami ng mga project ni Sir Juban, pero starting po kami sa modeling po. Okay. Focus ka na lang sa kasi baka si Iris din nasasaktan sa'yo. Baka si Iris din nahihirapan sa'yo na makita ka na palaging ganyan. And sana ito yung huling iyak mo dito sa show na makikita ka namin na sana someday may pagmalaki ka ni Iris na siya yung naging boyfriend ko,
Kumbaga, kahit hindi man kayo, pinagmamalaki ka pa rin niya. And anong may advice mo kay Iris dahil kung talagang wala na kayo or yung dapat niyang gawin para hindi na maulit yung relasyon na nangyari sa inyo? Yun nga, advice ko lang din sa'yo. Huwag kang masyadong magtitiwala sa paligid mo. Huwag kang masyadong maniniwala sa sasabihin ng taong lagi mong kasama. Kasi hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa isip niyan. Tapos, yun nga, yung pagiging mapagbigay mo, magtira ka rin para sa sarili mo. Para pag dumating yung time na nagkaroon ng isang pagkakamali sa buhay mo, hindi mo sisihin yung sarili mo. Hindi ka magkaroon ng regrets sa sarili mo na binigay ko naman lahat, ginawa ko naman lahat, bakit ganon? Yun lang. Ayun lang sana yung mga advice ko na dapat mong baguhin sa sarili mo. So ayan, medyo maliwanag. I'm sure kasi sabi ni Iris, akala ko okay na tayo. Alam mo kung paano kita nilaban at minahal. Okay. Parang meron ding bubog si Iris sa relasyon nyo. Meron ding bubog. So, Nilaban ko naman po siya eh. Talagang ayaw niya na po talaga kasi. Nung time po na nakita niya ako sa bahay, actually, ito po yung kwento. okay. Birthday po kasi niya yun. So, hindi po ako nakapunta kasi nga po, nag-basketball kami. Kasi meron pong isang game na kailangan kong atinan. Kasi malaki po yung pera doon. Okay. Malaki po yung posta namin. So, isa ako sa mga star player nila sa basketball na hindi pwedeng mawala. So, ipinagpaliban ko po muna yung birthday niya para sa opportunity na kumita po ako doon. Okay. Yun Ayun ang po isa yung sa hindi mga... nasabi sa showtime. Na sobrang sakit po sa akin kasi lumalabas po na wala akong kwentang tao. Ako po kasi yung tipo ng tao na gagawin ko lahat, kumita ng pera, makatulong sa pamilya ko. Kasi ako po yung nagpaparat sa mga kapatid ko. Yeah, sobrang sakit po sa akin na sabihin na wala akong kwentang tao. Alam po yan ni Irish. Sobrang nasaktan lang po ako. Kasi after ko po nung basketball, naligo po ako kasi meron pa po akong kliyente. Kasi tattoo artist po ako eh. Okay. Nakapagbayad na rin po yun. Nabili ko na rin po Nakapag-down yung na. gamit. Opo. Hanggang sa naligo po ako after ko ng basketball, na dumating po yung ex ko, nandun po sa bahay, pinapunta ni mama. Nung nakita niya po na suot yung damit ng ex ko na binigay niya, hindi po ako yung nagpasuot nun. Naliligo po kasi ko. Sabi po kasi ni mama na, pahiramin mo naman si ng damit kasi naiinitan siya. Sabi ko, sige, kumuha na lang kayo sa damitan ko kasi alam naman niya yung gamit ko. So ngayon, hindi ko po alam na yun, binigay ni Irish na damit sa akin, yun po yung sinuot niya. Timing po na paglabas ko, nandun po siya. Parang na-stack up po ako, hindi ko po alam yung gagawin. Wala daw kayong closure. Paano yan? Paano magkakaroon ng closure? Di ko alam. Paano ba? Sana pala in-invite ko rin si Iris dito para dito na rin sila nagkaroon ng closure. Iris, please, if you have time next Monday, we can meet dito sa show kung if you have time para maano natin, mabigyan natin ng closure kasi ang sakip-sakip sa dibdib. Oo, nasasaktan ka din. Nasasaktan si Dambo. Oh. Nangyari daw sa kanya yan. Ang hirap, di ba? Sana si Iris may time next Monday. Pwede ka bang bumalik next Monday para magkaroon na para ano na natin, tuldukan na natin yung mga dapat tuldukan. Ano ko lang po yung Sige, okay. Tingnan natin na kung kaya pa. Sir Joban ang nakakaalam. Pero, ako nahihirapan dito kung paano kasi yung girl nagre-reply sa text, sa comment section. Oo. And hindi ko alam kung paano siya kakalmahin din kasi alam ko siya may pain pa din eh. Opo. Si Iris. Meron pa siyang bubog sa nakaraan yung dalawa. And gusto ko rin siya ma-comfort at kasi alam mo hindi siya magkakaroon ng successful love life kung walang closure yung nakaraan mo, Iris. Maniwala ka sa akin. Tuldukan mo yung mga bagay na nakaraan mo kasi habang bit-bit mo yan, unfair dun sa magiging next boyfriend mo na mahal mo pa rin pala si Lester, di ba? Na meron ka pang
meron ka pang nararamdaman. At least kung magkaroon na talaga ng totally closure, or baka bawal sa inyo mag-meet, pinagbawalan ba? Paano ba? Wala naman Baka po may sinabi. pinirmahan kayong, Wala naman. wala po. kayong pinirmahan sa Wala. show. Okay, that's good. Baka po dun sa kanila. Sa kanila, oo. So, irerespeto natin yon si Iris. If you have time, Iris, pakicontact lamang po kami dito, ha? And para maging, maging patas tayo sa sitwasyong ito. Kailangan marinig din natin ulit ang side mo kasi alam ko kulang yung oras with the time. Anyway, naninikip ang dibdib ko. Ngayon, medyo paluwagin ko muna kasi eto may another guest tayo nakasama. He is from Mr. Culture World International 2022. Lumaban siya sa Vietnam last 2022 at naging first runner-up. He is from Zamboanga City at bukas lilipad na rin siya pauwi pabalik ng Zamboanga. Si Mr. Aldred Lagi. Aldred, Hi po, magandang hapon po sa lahat. pasensya ka na kasi baka umiiyak ka din sa gilid Sakit ng namin, dibdib ha? ko. Oo, masakit sa dibdib? Oo. Nasaktan ka din? Oo, masikip sa dibdib. Masakit pa, no? Oo. Na-experience mo yung sitwasyon ni Lester? Siguro po sa jowa, sa mga partner, meron po pero hindi ganun level. Kalala. Oo. Just in case mangyari sa'yo yung nangyari kay Lester na hoping pa siya, hopia siya eh. At saka kasi ang dami niyang ang dami niyang dito eh, maraming laman yung niya, yung dibdib niya, yung puso niya, punong-puno ng pagmamahal kay Iris. Mangyari sa iyo yon, anong gagawin mo? Siguro po kung mahal ko talaga yung tao, ay ipaglalaban ko kahit ayaw niya. Kasi ako dito, tawag dito, nagbe-beg po kasi ako sa tao. Lalo na pag sobrang mahal ko. Binibigay ko lahat kahit ayaw na pinagtutulakan ako. Binibigay ko pa din lahat. Yun. As long as alam ko sa sarili ko na naibigay ko lahat sa magiging partner ko or naging partner ko. Pero Yun. you said before na nagkaroon ka ng anxiety attack because of that or because of the Hindi love po. life? Sa ano naman po yun, sa buhay ko naman po. Buhay mo. Oo. I was diagnosed with clinically diagnosed with major depressive disorder last 2019. Okay. So, yun. So anong ginawa mo? Anong sinabi sa ng doktor para malabanan yung Nag-undergo po ako ng mga medication for 1 year and then may mga therapies din po na ginawa para sa akin. buti hindi ka nagkaroon ng ano yung sakit ni Gerald Santos sa pelikula nila ni Pia Wurzbach, yung parang may naririnig siya na May nagbubulong na May gano'n. times po na ganun yung nangyayari Nagkakaganon sa ka. akin. Kasi after ng medication, parang in denial pa ako sa nangyayari sa buhay ko. Kaya, yun. Hindi ka ba nagkaroon ng Hindi ka ba nagkaroon ng parang yung naging cause ng depression mo? Kasi nagkakaroon yan ng parang natitrigger yan eh. May mga nangyayari muna bago magkaroon ng ganyang Siguro po sa... na-trigger ganon. Na-trigger siya dahil dun sa trabaho ko before sa Qatar. Nagtrabaho po kasi ako sa Qatar ng 2 years. And then, yung time na yun is namatay yung grandfather ko, yung lolo ko. So, parang ang hirap sa akin na nawala siya, na hindi ko na-share yung oras ko sa kanya. Na always niya sinasabi na yung pera na nakikita ko doon sa ibang bansa, makikita ko lang din dito sa Pilipinas. Tapos yun. Tapos nawala siya. So yun. Wala kang karelasyon during the time. Wala po. Kasi sobrang focus ako sa trabaho ko dati. Sa ngayon Lester, Aldred, may karelasyon ka ngayon? Wala po. So, open ka sa relasyon ngayon? Um, Or nag-i-entertain ka na or ano ba? Paano open ba? naman po ako kung merong ibigay, pero sa ngayon wala naman po binibigay si Lord sa akin. Focus ka ngayon sa sarili mo. Oo, focused ako sa sarili ko Okay, ngayon. that's good. Kasi kailangan bigyan mo ng time yung oras, time na oras pa, di ba? Yung sarili mo. Kasi sinong magmamahal sa'yo kung mismo sarili mo, hindi mo kayang mahalin. Mm. Tama ba? Opo. So, focus na lang muna tayo dahil
may ano naman yan si Lord eh, meron naman yung way na gagawin kung paano kanya pasasayahin, di ba? May mga taong ibibigay yan, may mga anghel yan na liparin papunta sa'yo para ibigay yung taong magpapasaya sa'yo. Di ba? Wag puro iyak ang atupagin, Aldred din, di ba? O, focus sa sarili. Minsan po kasi yung buhay sobrang hirap. Alam mo yun? Pero you said before na nagtangka kang ano. Kasi kailangan natin malaman, kailangan din natin i-open dito sa show na may mga taong ganito na kailangan din, kasi yung iba, pinagbawalang bahala yung ganitong sakit dahil, alam niyo, depression lang yan eh. Kasi nung panahon namin, hindi ko alam yung salitang depression, nung kabataan, ngayon ko lang nalaman yung, nung matanda na ako, na ganito pala, kasi yung depression talaga, kahit sino pwedeng tamaan. So, you said before, sa pag-uusap natin, na nag-attempt kang suicide. Yes po. Suicidal po ako. Tapos, yun, yung nangyari sa akin, parang, ewan ko, nag-blackout lang talaga yung utak ko noon. Tapos, yun na, nagising na lang ako, nasa hospital na ako. Anong naging cause nung suicidal mo, maliban sa depression? May nag-trigger talaga? Nung time na yun sa trabaho po eh. Sobrang pressured, ganun. Tapos may mga task pa na hindi ko nagawa. Parang sinisi ko yung sarili ko na bakit ganun na ba talaga ako hindi ko magawa yung tama yung trabaho ko. Trabaho. Kaya ganun, sobrang, tas mag-isa pa ako dati noon sa bukid noon. Doon ako nagtatrabaho. Tapos, yun. Bakit hindi ka nakipagrelasyon that time na alam mong makakatulong din sa'yo kapag may karelasyon ka, may kasama ka sa buhay? Dati po meron naman nung time na yun, pero hindi siya yun yung rason kung bakit ako nagkaganoon. Hindi priority ang pag-ibig. Pwede naman, pero nung time talaga na yun, gusto ko yung sa sarili ko muna. Kasi ako sa pagkawalan ng lolo ko, parang dinamdam ko muna yung lungkot na nararamdaman ko nung time na yun. So ngayon, you're living with your family or what? Ano ka ba? Parang independent ka ulit? Paano ba? Sinong kasama mo ngayon sa bahay nyo? Kami po kasi sa bahay, like every Saturday and Sunday, nandun sila mama sa mismong bahay. Tapos pag Monday and Saturday, nandun sila sa business namin sa Lanao. So, basically, minsan mag-isa lang ako sa bahay. Tapos, yun, malungkot. So, okay ka na ngayon. Pero okay ka na ngayon. Medyo okay na. Yes Huwag po. mo nang gagawin yun ulit ha. Opo. O, magkipagkaibigan ka kasi hindi mo malalampasan yan kapag ikaw lang mag-isa, ikaw lang ang lumaban. Kasi pag may mga friends ka na, anytime pwede mong tawagan, kausapin, di ba? Makakaano din eh, makakatulong din sa'yo. In a way, magkakaroon ka ng outlet na pwede mong maging kausap sila or makabanding. Kasi ang hirap kapag may depression ka na nararamdaman tapos you're alone. 'Di ba? Ang hirap labanan, hindi mo alam kahit saan ka pumunta, kahit sino ang puntahan mo, hindi mo maikwento kasi ikaw lang mag-isa natatakot ka eh. Pero kung may mga kaibigan ka na kaya mong kwentuhan sa mga ganyan, family ang the best family. Makakagaan makakatulong kahit papano. Ako that time nung inaatake ako ng depression ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta, sinong pupuntahan ko, sinong kakausapin ko. Kasi that time parang takot ako magkwento ng buhay ko, takot akong magtiwala sa mga tao. Kasi baka pag kwento ko ang buhay ko, ang nangyari sa akin, ikwento ako sa ibang tao. Takot ako magtiwala, it's because takot akong mahusgahan ng tao. Hindi ako nagtiwala sa kahit kanino, kaya nilabanan ko mag-isa. Pero ang hirap-hirap labanan mag-isa ang depression. Sa totoo lang. And thank God, alam mo, kaya lahat ng simbahan na puntahan ko sa buong Pilipinas, lahat, pagpupunta ako ng Iloilo, pumupunta ako, nagsisimba ako doon. Punta ako ng Tacloban, nagsisimba ako doon. Punta ako ng Baguio, nagsisimba ako doon. Punta ako ng Bulacan, nagsisimba. Lahat ng pinupuntahan ko, simbahan ng pinupuntahan ko, kinakausap ko ang Diyos. Yung time na yon, hindi ko na alam kasi nagkaroon ako ng depression because doon sa pagka-aksidente ko, naoperahan ako, ang daming mga
lahat na nagsama-sama na. Kaya ramdam na ramdam ko yung pinagdadaanan yung dalawa. Opo. Naging ano din po yung pageant na sinalihan ko. Naka-recover ka dahil sa... Nang dahil doon. Nakatulong yun. Oh, yes po. Ginamit ko din siya na platform para makakilala ng ibang tao. Ganyan. To meet Tapos- other friends. Yes po, tapos So, i-share din yung that's good. naging buhay ko. Yun, para maging mag-share din ng awareness sa ibang tao. Kaya din po ako nandito para mapag-usapan din to. Kasi sobrang hirap at malungkot talaga pag mag-isa ka lang. Na feeling mo na mag-isa ka lang. Pero marami sa mga taong nanonood na may dinadamdam o may mga anxiety, depressions, marami ang naniniwala sa inyo, maraming nagmamahal sa inyo. Lalo na yung mga family nyo, nandyan lang sila palagi. Kaya nahihiyaman tayo sa mga sarili natin na Kwento. ikwento yung nangyayari sa buhay natin, pero kailangan natin ikwento para lang din sa atin at sa kanila. Kasi mas importante din sa atin yung mental health sa ngayon. So, Yes, exactly. Ikaw, Lester, nagkaroon ka ba, na-depress ka na yung time na yon? Ayun. Pairam mo na, no? Hello, yan. Na-depress ka nung oras na yon? Opo, sobra din po. Mm. Dumating din po sa time na parang ayoko na makipag-usap kahit kanino kasi feeling ko napakasama akong tao. Parang ayoko na mag-open up sa iba. Kasi nga, Oo. pag in-open ko, i-judge lang nila ako na, kasi kasalanan mo naman yan, Oo, ikaw kasi ganun. yan, ikaw may gusto niyan. So parang, imbis na i-spread ko yung nararamdaman ko, ma-share ko yung feelings na sakit na dala-dala ko, hindi ko magawa kasi nga po, natatakot ako na baka i-judge lang nila I-judge. ako. So, mahirap kasi ang tao pag ginajudge ka na eh. Opo. Lalo ngayon, Lester, ang dali-dali natin ma-judge dahil sa internet. Sobra. Alam mo, hindi nila alam ang buong kwento natin pero ginajudge tayo. Opo. Hindi nila alam ang buong storya pero ang dali-dali nating ma-judge ng ibang tao because madali, isang click lang, di ba? Opo. Tapos pag nabasa mo yan, makakadagdag sa depression mo. Di ba? Marami din po sa akin nagchat na, nung after nga po ng showtime, marami pong nagchat sa akin na, ano ka, ganito ka, mamamatay ka rin, mga ganun. Basta marami pong death threats sa akin. Meron po Wag akong, naman. sobra. Wag naman. Ewan ko lang po kung, Wag naman, di ko na, inamin ko kayo- naman po na Oo. mali ako. Pero mali din po na para pagbantaan niyo yung buhay ko, lalo na po yung nanay ko. Kasi sabi ko po, pag may nangyari sa pamilya ko, hindi ko lang po talaga mapapatawad yung sarili ko. Kasi nga, Oo. pinasok ko to. Pamilya mo na yan. Opo. Tsaka wag natin i-judge yung isang tao, lalo pag may pinagdadaanan, tapos i-judge nyo pa. Nako, kayo parang hindi nyo alam, kayo rin ang pumapatay sa kapwa nyo na, lalo yung mga may pinagdadaanan tulad nila, na very, prone sila sa, pag 'di ba, katulad mo, Aldred, 'di ba, ang dali mong makapag-isip kasi wala ka ng option, kumbaga. Pag ganyan para wala ka ng option eh. Wala na po talaga. Oo. Ang option mo na lang magpakamatay. Magpakamatay. Sa sobrang sakit po talaga. Parang, yun na lang talaga yung main option mo talaga eh. Na maiisip mo on that specific time. Yun na lang talaga eh. Parang gusto ko na matapos to kasi para wala nang problema, di ba? Kaysa ma-experience pa ng iba. Kailangan. Parang sobrang gulo po ng utak namin pagka nadidepress po kami. Ang hirap ang hirap labanan. Opo. Kasi naman, dapat tayo talaga, maging lang tayo, happy-happy lang. And sana, sabi ni Iris, hindi siya nag-commit na magkita kayo dito. Sabi niya, mag-usap daw kayo sa personal. Sana, Iris, kung may time ka, mag-usap kayo ni Lester para, bigyan na natin ng closure. Kasi gusto ni Lester magkaroon ng closure para makapag-move na rin siya. Mahal ka niya, pero kailangan niya rin tanggapin ang lahat para isarado na yung dapat isara. Kasi alam ko sa isang relasyon, may mga pinag-uusapan kayo, may mga plano kayong gagawin na sa ganito, na ganyan, lalo may business kayo dati. And I'm sure, hindi na mangyayari yon kasi walay na nga kayo. Tas yun lang talaga, closure lang talaga. At pag okay na, and pwede na kayo siguro maging magkaibigan. Tsaka- Handa ka bang maging kaibigan si Iris, if ever? Opo. Pwede naman po. Kakayanin po natin. Tsaka hingi lang din po ako ng permission kay Ace. Siyempre, nililigawan niya po si Irish. Bilang respeto na lang din po sa kalalakihan, no? Na matuto tayo magpaalam
Of course, Kasi di ba? syempre- Po respeto, di Opo. ba? Kaya Ace, kung okay lang, mabibigyan ako ng time na makausap si Iris sa personal. Sana pumayag ka. Di ba? And I'm sure naman si Ace, very gentleman naman yan at alam naman niya kung anong past na nangyari sa inyo. But kung makakatulong yung closure, Lester, gawin mo. Opo. Kasi- Gagawin ko po talaga. Kung closure lang talaga ang kailangan mo, malaking bagay yon sa pagmumove on mo at hindi ka na iyak ng iyak. Lalo, paano mo i-celebrate yung ano mo, Valentine's Day? Si Sir Juvan po kasama ko. Yung nagpunta kayo doon sa Tondo. Opo, na... Oo, ang masaya doon. Nag-gimmick po kami. Gumimik, Talagang oo. pinafeel sa akin ni Sir na kailangan. Meet some ko naman. friends, Opo. diba? Tsaka sobrang dami niya pong kaibigan lalaki. Sobrang Exactly. saya po. Mm. Hindi po ako nalungkot. Kasi nung time na... Siya lang yung nag-comfort sa'yo. Alam ko. Kasi sabi ko nga, my God, mabuti na lang na punta kay Sir Jovan, si Lester. Kasi At ano least- po, nung chinat ako ni Sir, talagang stress po ako. Kasi nga po, sa bahay, ako lang din po yung isa sa may kumikita sa amin. Si mama po kasi, nagbabantay ngayon sa ospital kasi po yung tito ko, na-confine po, so nakatubo po siya. Tapos si papa naman po, pag may pasok lang po siya sa tubigan, tsaka lang po siya may kita. Tapos minsan po, pinambabayad pa po ng utang, ganyan. Eh ako po kasi, Ilapit mo. alam po kasi yan din ni Irish na napaka-diskarte ko ding tao. Mahilig po ako magbenta ng kung ano-ano para lang po kumita ng pera. At least, sa'yo, Lester, lumalaban ka sa buhay, madiskarte ka, marunong kang kumita ng pera sa malinis sa paraan. Pero, sana hindi lang puro pera pag next relasyon mo, ha? Kasi parang, yun yata yung nakita ko yung sinabi mo dun sa birthday ni Iris that time na mas inuna mo yung laro. So, syempre naman, kahit naman sino, di ba, Kasi ma-offend. malaki po kasi din. Sana sinama mo na lang si Iris sa laro para doon kayo naglaro sa Hindi kasi po, birthday niya po yun. So parang may handa siya, di po siya pwedeng. hindi, di po niya yun? Hindi po, pang ano niya, pang 22 niya po. Oh, kaya pala. So sana after ng laro, go ka doon sa kanila, doon ka na. Yun nga po, isa pa pong reason ko kung ba't hindi rin po talaga ako nakahabol sa kanya. Kasi nga po, yung client ko, nag-advance payment po siya. Yun, diretso ka Tapos, sa tattoo, opo. Pagod pa po ako noon. So, kasi galing ako ng basketball, syempre, medyo nangangatog pa kamay ko. Pero natapos po kami madaling araw na rin. So, wala na po talagang time na masundan ko pa siya. Kaya ang ginawa ko po, pinalipas ko po hanggang sa kinabukasan, nagpunta po ako sa kanila, paalis na po siya, papunta na po siya ng Rizal. Then, wala na po kami pag-uusap. Last nakita namin ito lang, 2024. Ayun. So, ngayong plano mo mag-move on, plano mo ituloy ang career mo, saan kanila pwedeng makontak? At sabi mo nga, tattoo artist ka, I'm sure maraming nanonood sa atin dyan na, kasi yan ang uso ngayon, mga tattoo-tattoo. Opo. Ito si Aldred, may tattoo sa harapan, may tattoo sa likuran. Opo. Ayan. O, pwede ka na magpatattoo sa kanya pagbalik Pwede ko siyang mo. kunin dito na model. Oo, pwede ka na Sumali magpatattoo ako sa pagbalik mga mo. contest. Kailan ang balik mo? March po. March. Oh, birthday. yan. Malapit na rin po kasi birthday ko eh. Oh, yun. Kailan ang 1. birthday mo? March 1 po. March 1. Ayun, March 1. Yun. Bukas, Ayun. bukas din po kasi may event ako. So, magja-judge ako yan. Kita-kita po tayo sa Bulacan. Yan. Ayun, saan sa Bulacan banda? Saan po ba sa Bulacan? Bukawi. Bukawi. Wow, Yan. dami mo ng schedule Ano po ako, magja-judge. Kasama ko po si Yvette Sanchez tsaka si Sir John Knight po. Yan. Kami po yung mag-host doon. Okay. Ay, magja-judge pala. Okay. Aldred, may sasabihin ka bago tayo mag-end ng program? Sa lahat lang ng nakakaranas ng depression and anxiety, you can message me. We can help each other naman. Pwede kitang tulungan sa Ay, pamamagitan ng advice sa pag-uusap natin. So, andito lang ako, nandyan yung pamilya nyo. So, pwede nyo kausapin. At pwede nyo din akong i-follow sa aking social media accounts. Okay lang po ba? Yeah, sure. So, Aldred Gomez Lagi, you can search it in Facebook and in Instagram. Batiin mo So, yung family mo. So, sa family ko dyan, sa Zamboanga del Sur, Aurora, stay put lang kayo dyan, uwi na po ako. Hello. So, ayun po. Kumusta si mama mo doon? Okay naman po si mama. Sobrang healthy pa din naman. And Ilan taon na masaya. si mama mo? 42 po.
Bata pa. Bata pa po. So, ikaw ilang taong ka ngayon? 31. 42 to 10 Ay, years old. 52 na pala si Mama. Sorry. Kala ko 10 years old. Nagulat din ako. Mama mo nag... Nagulat din ako. Sorry. So, 52 si Mama, 31 na po ako. Nagulat ako. So, Sino ka-date mo ng Valentine's Day? Andito ka na ng Valentine's yes Day. po, dito lang ako. Tapos Sino ka-date mo? natulog lang po ako. Prepares tayo. Ako naman ng Valentine's Day, masakit ipin ko. Kaya sleepy lang talaga ang ano ko. pwede rin po ba bumati? Yeah. Lester, go. Go ahead. Binabati ko nga po pala yung mga kaibigan ko sa Pasig. Tas yung pamilya ko, yan. Shoutout kay mama ma, kung nanonood ka man ngayon, ingat ka po dyan sa hospital. Ano pangalan ni mama mo? Jewelyn po, Jewelyn. Yan, shoutout din sa mga kapatid ko, kay Julia, kay Jalo, tsaka kay Jewel. Tsaka sa Lester Natics, yan. Wow. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa suporta nyo kasi kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako dito. Salamat po. I love Maraming you all salamat. po. Si Iris, baka sabihin mo, si Lester lang ang binigyan ko ng chance. You can, contact us and kung gusto mong ibigay din ang side mo to explain or kung okay lang sa'yo. Pero kung hindi naman, I would suggest na mag-usap na lang kayo in person ni Lester and move on na. Kung talagang hindi na talaga pwede, and go ahead. Anyway, maraming salamat sa inyong pagtutok ngayong araw na ito ng Monday. And sana kapulot kayo ng mga magagandang aral sa kwento ni Aldred at sa kwento ni Lester. Si Aldred ay may tinahak na depression, anxiety attack, and ngayon na-realize niya na ang buhay pala ay mahalaga. Wag nating sayangin sa ganyang paraan ng pagbawi ng ating buhay. Di ba? And si Lester naman, marami siyang i-share at binahagi sa atin na kwento ng relasyon nila ni Iris na sana kapulutan natin ng magagandang aral sa buhay. And next week, makakasama natin ang star ng Got to Believe in Magic na sila Mucha at si Baber at makakasama natin dito sa studio live. Ayan, sa next week po yan, mga kaibigan. Maraming salamat, Aldred. Maraming salamat, Lester. Thank you At sa lahat ng mga nanonood ngayon sa atin dito sa programang Talk to Me. And especially kay friend Juban de la Cruz, kung meron po kayong mga okasyon at kailangan nyo po ng mga quote and magagandang magagandang Actually, sa kanya po galing lahat ng suot ko eh. actually, pag may mga magaganda akong pupuntahan, sa kanya ako tumatakbo. Magaling Oo. po kasi siya talaga. Yes, ang daming magagandang quote doon at lahat ng karamihan ng mga nasa ASAP, ABS-CBN at iba pang mga celebrity ay siya ang nagdadamit. At nako, Diyos ko, ang gaganda doon. Napakaraming pamimilian nyo. Pwede kayong magpagawa, pwede kayong mag-rent sa kanya. Yun. Oo. Sir Jovan daw, baka Ayun. naman. Baka naman daw. Oo, basta puntahan nyo lang sa may Maceda Street. Maceda 4 Street. 4242 yun, di ba? 1414. Ayan, ang laway ko tumalbo na. 1414 Maceda Street. 1414 Maceda Street sa Sampaloc, Manila. Ayan. So, ayan na. Ano nyo lang sa Waze, pwede 1414 Maceda Street, Sampaloc, Manila. O, ang dali. Diba? Puntahan nyo lang ang kanyang shop. Dahil nandoon ang kanyang outlet. So, puntahan nyo lamang po at Gorabels kayo. Kung gusto nyo maging celebrity ang look nyo, punta kayo doon. Maraming salamat mga kaibigan at kay Direk at sa ating cameraman ngayon. And kina boss, maraming salamat. Thank you so much. Magbabalik ako next week. Same time, same program, same station. Ako pa rin po si Benny Andaya. Magandang hapon, Pilipinas.